Ang KBS RMM News TV ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Kasado Broadcasting Service ang responsabling mga mamamahayag. Aim to create hopes for the progress of good and continuous dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. Buong puso po nating ipinakikilala ang Kasado Broadcasting Service, ang himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Ang oras ganap na alas 10:47 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Pilipinas. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa, sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. Ano man po ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager at siya nating publisher, Resident CEO, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ako po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendorin yung midnight boy, bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito ay inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, ngayong araw ng Huwebes, May 30 ng taong kasalukuyang 2024. Bangon Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At bagamat late po ang ating palatuntunan sa inaasahan nating ikawalo ng umaga, sa kadahilanan pong may mahalaga lamang inasikaso at inayos ang inyong abang lingkod. At syempre, basta't ang mahalaga po tayo ay nagkita-kita ngayon sa ating palatuntunan. At inayayaan po ang lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na i-share, i-follow, at i-like ang ating palatuntunan. Yan, dito sa KBS RMM News TV. I-like lamang po ninyo ang KBS RMM News TV. #Balitang Kasado.
Hashtag KBS RMM News TV. Siyempre, ang ating palatuntunan ay gabay at patnubay. Samahan po ninyo ako sa isang oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan. At syempre, sa susunod pong palatuntunan, pagkatapos po ng inyong abang lingkod ay ang susunod po ay ang ating issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Antabayan na lamang po ang Bisayang Tisoy. Anyway, binabati po natin ang lahat ng ating mga kasado patroller, ang ating mga kolumnista, writer ng ating Balitang Kasado, ang Payagang Balansi at Totoo, National Newspaper. Ito ay atid ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits, effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney disease. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All Natural Extract includes the following: Stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, acetaba, insulin plant, banaba, sambong mangustin. Ito ay sa pag-endorso ni Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Anyway, binabati po natin si Kuyang Cap Edward Panti ng Munting Hiling ng Bayan ng Taytay Rizal. Good morning, Kuyang Edward Panti ng Bayan ng Taytay Rizal. Likewise, binabati rin po natin magandang umaga ang Tribong Blaan sa panguna po ni Ate Bai Fredelyn Samaldani. Good morning sa inyong lahat dyan at sumayin nyo mapagpalang araw ngayong araw ng Huwebes. Siyempre, good morning po sa ating Studio 2 sa Bulwagan ng Balitaan mula kay Kuyang Alan Bordeos, kay Ate Cora Biernes, ang ating business manager, columnista. Likewise, ganun din kay Ate Joy Pasco sa ating Studio 2 at 3. Likewise, kay Kuyang Wayne Espino Lawson sa Studio 4 mula kay Kuyang Paul Aludo ng Zambales sa Region 3. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Likewise, ganun din po sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang dako ng bansa, sa ating mga OFW, sa lahat ng ating mga manggagawang Pilipino, magandang araw o gabi sa inyong lahat dyan. Siyempre, binabati po natin ang ating Kuyang Gilier Valencia dyan sa Georgia, USA, ang ating kasado patroller. Siyempre, si Kuyang Julius Periols ng Canada. Magandang araw po o gabi dyan sa inyong lahat. Yan. Siyempre, ganun din po kay Atelyn Gabiana dyan sa Taiwan. Good morning, Atelyn Gabiana, ang ating kasado patroller. Siyempre, sa lahat po ng ating mga tagapaghatid balita, mula po dyan sa lugar ng Calabarzon, Mimaropa, Mega Manila. Good morning everyone. Siyempre, magandang umaga po kay Colonel, kay Colonel Romil Francisco Marbil, General Romil Francisco Marbil, sorry po, sa ating butihing PNP Chief ng Philippine National Police, General Romil Francisco Marbil, ganun din po kay sa ating spokesperson, kay Police Colonel Jean Pajardo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at sumayin nyo ang mapagpalang araw po ngayong umaga ng Huwebes. Likewise, kay Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas ng Region 4A Calabarzon, ang Regional Director. Good morning, sir. Likewise, siyempre sa ating PIO Chief, R4A Calabarzon, Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, ganun din po sa ating makisig at butihing Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, si Police Colonel Felipe B. Maragon. Good morning, sir. Siyempre, ganun din kay Ati Police Captain Marisol E. Taktakin, ang Chief PIO ng
Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kababayan. Sa lahat ng mga nakasubaybay, nakatune ngayon sa ating palatuntunan. At syempre, ang oras ay ganap na 5 minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps. Alright, nakuhan po naman natin ang ating mga balita. Pag-asa nagdeklara ng pagsisimula ng tag-ulan. Round 1. Inihayag ditong Merkules ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Ang paglitaw ng kalat-kalat na pag-ulan madalas ng pagkulog pagdaan ng bagyong Aghon at Southeast Monsoon nitong mga nakaraang araw ay nagdulot ng makabuluhang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ay nangangahulugan ng pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Pahayag ng Weather Bureau sa panibagong release, inimok ng pag-asa ang publiko at mga kinaukulang ahensya sa gumawa ng mga precautionary measures laban sa masamang epekto ng tag-ulan. Habagat at nalalapit na La Nina, kabilang sa mga panganib ang pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng ulan. Ang mataas at tsansa ng La Nina, coordinations ng mabuhos sa panahon ng Hulyo, Agosto, Setyembre ay nagpapataas ng posibilidad ng above normal na kondisyon ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa, lalo na sa pagtatapos ng taon, sabi ng Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Samantala, sinabi ng Pag-asa na ang monsoon breaks o reduced rainfall ay maaaring umabot ng mahigit ilang araw o linggo. Samantalang kinansila naman ang dalawang flight ng Philippine Airlines or PAL patungong Japan hanggang alas 5 ng hapon Miyerkules dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon na pinagmulan. Ayon sa Manila International Airport Authority, ang mga flight na iyon ay PR-432 na patungong Narita at PR-408 na patungong Kansai sa pamagitan ng Ninoy Aquino International Airport. Nasa labas na ngayon ang Philippine Area at Responsibility ang bagyong Aghon at huling nasubaybayan ng layong 1,225 km silangang hilagang silangan ng matinding hilagang Luzon. Base sa alas 5 ng hapon bulletin ng Weather Bureau na hindi kasama ang Metro Manila sa mga lugar na bahagyang na-impluwensya ni Aghon. Gayunpaman, ang bagyo ay inaasahang patungo sa nahilagang silangan ng ibabaw ng dagat ng timog ng Japan. 1 minuto bago mag-11 ng umaga, ito ay hatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ganap na 1 minuto nga po bago mag-11 ng umaga.
Samantala, suspect sa nakamamatay na road rage shooting sa isa nasa kote. One. Ready, go! Arestado ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril sa isang matandang family driver sa road rage incident sa kahabaan ng Epifanio de Los Santos Avenue sa Makati City. Kinilala ni Department of Interior ng Local Government, DLG Secretary Benjamin Abalos Jr., ang suspect na si Gerard Raymond Yu na naaresto sa Pasig City dakong alas 7 ng umaga, Miyerkules. Na ang naarestong suspect ay positibong kinilala ng eyewitness sa aktwal na insidente ng pamamaril. Sa follow-up investigation ay nauwi sa irahan ng suspect sa Riverside Village, Pasig City. Agad na nagpatuloy ang mga intelligence operatives na kinaroroonan ng suspect at naging epekto ng kanyang pag-aresto, sabi ni Abalos. Sa press briefing sa Camp Crame, Quezon City nitong Miyerkules, isang itim daw na Mercedes-Benz ang may plate number na natagpuan din ang DAD o DA Delta Alpha Delta 9670 sa tirahan ng suspect. Natagpuan sa loob ng sasakyan ang plate number BCS 77 ang plate number na ginamit ng suspect nang maganap ang insidente ng pamamarila. Kasama ang dalawang Taurus calibre 40 pistol ayon kay Abalos. Ang mga nasamsam na baril ay dinala sa Philippine National Police Forensics Group para sa ballistic examination, habang ang paraffin test ng suspect ay nagbunga ng positibong resulta para sa gunpowder nitrate. Dagdag pa niya, isa sa mga nasamsam na baril ang tumutugma na na-recover ng cartridge case mula sa crime scene base sa resulta ng ballistic examination. Batay sa report ng pulisya, isang Toyota Innova na may plate number NCB 542 na minamaniho ng biktimang si Anisito Matillo, 65 anyos na si Anisito Matillo ay naglalakbay sa southbound lane ng EDSA Martes ng hapon nang makaalitan niya si Yu. Ang driver ng Mercedes-Benz malapit sa Ayala Tunnel naglabas umano ng baril si Yu at binaril si Matillo na namatay on the spot. Mabilis na nagtungo ang suspect sa Makati habang nawala ng kontrol ang biktima sa sasakyan na nabangga ng ilang motorsiklo. Sakay ng sasakyan ng biktima ay sina Marites Bolmario, 47, kasambahay at menor de edad na kapwa walang pinsala pauwi na sila sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa City. Agad nilang iniwan ang sasakyan at humingi ng tulong, samantala sinabi ng PNP Chief General Romel Francisco Marbel na inutusan na niya ang National Capital Region Police Office, NCRPO, na lutasin ang insidente sa loob ng 24 na oras. Nakita naman talaga yung plate number, but yung naging challenge is yung plate number na yun hindi na registered doon sa tao. So ano na nga ba ang nangyayari? Nagkaroon ng backtrack at napakahirap, pero kalaunan ay natagpuan ng Pasig. Sa Pasig, iyan ang kagandahan ng paggamit ng CCTV o ang closed circuit television footage, at pinupuri natin ang kadalubhasaan ng RD o ang ROD, ang Regional Director Major General Jose Melencio Nartates ng yan po yung Regional Director na si Major General Jose Melencio Nartates ng NCRPO. Sabi niya, ayon kay Nartates, sasampahan ng kasong murder ang suspect as of now. Patuloy ang investigasyon, pero sigurado kami na siya ay sasampahan ng murder sa shooting incident na iyon at sa ilang iba pang mga kaso. Kung ang mga baril na ito ay ginamit sa iba't ibang hindi nalutas na kaso, malalaman natin na ang mga baril na ito ay sasailalim sa ballistics, dagdag pa niya. Alas 11:05 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV at ng Gold9 Plus Probiotics.
Samantala, DOH tiniyak ang sapat na pundo para sa mga umusbong na COVID variants. Updated vaccines. Tiniyak ng Department of Health nitong Merkoles sa mga mambabatas na may sapat na pundo para sa paghahanda sa mga umuusbong na COVID-19 variants, kabilang na ang pagkuha ng updated vaccine doses para maprotektahan ang mga mahihinang Pilipino. Ginawa na DOH Undersecretary Arcels Gerard Bravo ang katiyakan ng isinagawang oversight hearing ng House Committee on Appropriations matapos ipayag ni Marikina City 2nd District Representative Estela Quimbo ang pagkabigla sa isang headline ng pahayagan na nagpapahiwatig ng kakulangan ng paghahanda para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa bagong PLERT variants na nagmamaniho ng alon na inspeksyon sa buong mundo. Sa pagdinig na banggit ni Quimbo ang malaking ngunit kulang na pundo ng Department of Health matapos ang presentasyon ng budget utilization report ng ahensya. Sinabi niya na ang iba't ibang mga mapagkukunan ng pundo tulad ng quick response plan at ang programa na nakahawang sakit ay mananatiling halos hindi nagamit. Kinumpirma ni Bravo ang pagkakaroon ng pundo at tiniyak sa committee ang kahandaan ng DOH na ayusin ang budget nito. Madam Chairman, tama ka, kaya ang gagawin natin ay napakarami nating pundo sa Department of Health maging mula sa UNAP o ang Continuing Appropriations noong 2023 at sa kasalukuyan. Kung may pangangailangan na maglaan ng isang bagay para sa umuusbong na variants ng COVID, maaari naming palaging gumawa ng ilang mga pagbabago sa loob ng aming budget, sabi niya. Ang ginagawa natin ngayon is we are collating all the resources of DOH. Kung ilan ang savings at kunap ng ibang programs, and then we will decide ano yung i-prioritize kasi yung mabagal na pag-appropriation. We are going to modify them and transfer them to pass moving appropriations. At tinimok ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang kahandaan sa umuusbong na PLERT variant. Itinampok niya mga hamon sa pagpapatupad ng border control at binigyan diin ang kahalagahan ng pagbabakuna at pag-access na pneumonia at flu vaccines. Bottom line is preparation should go back to either vaccination kung may updated versions pero may mahalaga ang pneumonia flu vaccines at ang mga gamot para sa kung sino man ang kakailanganin nito, sabi ni Garin. Nananawagan din ang dating Health Secretary na tiyakin ng Department of Health ang libreng pagpapa-ospital na gamot para sa mga healthcare workers at immunocompromised individuals. Bilang tugon, tiyak din ni Bravo na ginagamit ng kagawaran ng kanilang ipon upang matugunan ang mga pangangailangang ito. Samantala, tiniyak naman ni Department of Health Assistance Secretary Albert Francis Domingo na patuloy na sinusubaybayan ng kagawaran ang bed occupancy at handa itong tugunan ng anumang health emergency na maaaring mangyari. Nauna nang sinabi ng DOH na nananatiling mababa ang panganib ng COVID-19 sa Pilipinas kasunod ng mga ulat ng mga bagong variant na sinusubaybayan na sa ibang bansa. Ayon sa ahensya, malapit silang nakikipag-ugnayan sa mga international health authorities sa pagsubaybay sa mga bagong itinalagang COVID-19 variants dito at sa ibang bansa. Gayunpaman, pinayuhan nito ang publiko na sundin ang minimum na pamantayan sa kalusugan ng publiko sa gitna ng mga ulat. Alas
11:10 ng umaga. Ito ay atid ng Gold9 Plus Probiotic. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra. Samantala, good morning po sa lahat po ng mga taga-KPP, brothers and sister dyan, Divine Healing dyan sa Oriental Mindoro. At ganoon din po sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lalawigan ng Rizal. Sa mga Homeowners Association, sa Vergara Compound, dyan sa lugar ng Barangay Kupang, ganoon din po sa lugar po ng Barangay Pantok dyan sa Binangunan Rizal. Siyempre sa lahat po ng mga BUDs, incorporators at lahat po ng mga residente ng Sitio Bukal. Good morning everyone! At sumayin nyo ang kay gandang umaga ngayong araw nga po ng Huwebes. At siyempre, bagamat sabi ngay umulan-ulan man kagabi, kahapon, halos ang Metro Manila ay talaga nakaranas po ng malakas din pag-ulan. At sa mga ilang bahagi naman po ng lalawigan ng Rizal ay kalat-kalat na pag-ulan at sabi nga po ay talagang nadilig ng gusto rin ang mga halaman o mga kalupaan ng lalawigan ng Rizal. Kaya sabi nga po ay ngayon pong araw nga ito, bagamat mainit po ang ngiti ng ating haring araw, ay siyempre kinakailangan po talagang kayo ay medyo rin talagang mag-iingat. Dahil sabi nga magdala rin ng mga pananggalang sa init at ulambon sa dakong hapon. Kaya sabi nga po may badya po ang ating pag-asa na maaari pong maging panahon na po ng ulanin. Siyempre sabi nga nakangiti na at sabi nga ang susunod na po ay ang buwan ng June. Kaya sabi nga ngayon po ay talagang nagtatapos na po ngayon ang buwan ng Mayo. At yung mga sunod-sunod na mga piyastahan, yung mga sunod-sunod na mga mayuhan, dyan sa mga probinsya, sa iba't ibang dako ng ating bansa, ay talaga pong tuloy-tuloy lamang po yung kanilang pagdaraos ng sabi ngay ng kapistahan. Kaya sabi nga po siyempre yung pong iba ay aabuti na po talaga ng tag-ulan. Kaya ang atin lamang pong talagang maimumungkahi sa inyo ay kailangan po ay talagang sabi ngay mapaghandaan talaga rin at sabi ngay bigyan din talaga nga ng sinasabi nating proteksyon yung sarili para nang sa gayon ay maiwasan po yung sabi ngay bulilyaso pagdating ng oras ng panahon na binigla ka ng ulan. Alright, magandang umaga kay Ate Maria Teresa Roca Palomar ng Batangas City, dyan sa Barangay Sico. Alright? Sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa lugar ng Oriental Occidental Mindoro. Good morning everyone. Syempre, sa lahat din po ng mga brother at sister, syempre, ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya Divine Healing Power. Syempre, kay Brother Robin Pamilara, kay Brother Gerald Gasi, kay Brother Celso Cueto, kay Brother Ansel Arroyo, kay Brother Fernan Pasha, kay Brother Mick Acebeda, kay Brother Dindin Troy Santiago, at kay Brother Robin Dalumpinis, at sa lahat po ng mga brother at sister ng KPP, magandang umaga po sa inyo. Saludo po ang ating palatuntunang gabay at patnubay sa inyong mapagkawanggawa at butihing paglilingkod sa ating mga kababayan dyan sa lugar ng Katagalugan, dyan sa Mimaropa. Alright? Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. CIDG nagsaksak sa local terror leader sa may kaugnayan sa Sukat killings. Inaresto ng mga law enforcement and leader ng isang notorious na lokal na teroristang grupo sa lalawigan ng South Cotabato. Sa ulat nitong Miyerkules, sinabi ni Criminal Investigation and Detention Group, CIDG Chief Major General Leo Francisco, na dakong alauna ng umaga nang aristuhin sa isang operasyon ang sospek na 32 anyos na alias Jaffer, leader ng grupong Daula Islamia Amarudin Kasan. Martes ni Barangay
Lapu ni Barangay Lapu, Pulumulok, South Cotabato. Ang suspek at ang kanyang grupo ay may kaugnayan sa sunod-sunod na pagpatay sa bayan ng Pulumulok at karatig lugar. Si Jaffer ay may standing arrest warrant sa 4 na count ng murder, isang count ng frustrated murder, isang count ng attempted murder at 2 drug charge na inisyo ng korte sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Kasalukuyan nakakulong ang akusado sa CIDG South Cotabato Provincial Field Unit Office para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Thank you. 11:16 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper, siyempre sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Siyempre sa pag-endorse po ito ni Dr. Ariel T. Bayra. Samantala, solang sisinulong ang panukalang pag nag-aalok ng kanlungan sa mga dayuhang migrante sa climate change. Round 1. Ready, go! Binigyan din ng isang grupo ng mga mambabatas itong Miyerkules ang kahalagahan ng pagkakaroon ng batas na tugunan sa critical na issue ng climate and introduce migration, particular na ang mga nakatira sa small islands, developing states sa Pacific na disproportionately epektado ng masamang epekto ng climate change upang ipakita ang lubos na pagmamalasakit at pangako sa pagtataguyod ng international na responsibilidad. Inihain ng mga miyembro ng kapulungan ang mga kinatawan ng House Bill 10490 o an Act amending Section 47 of Commonwealth Act Numbers 613, otherwise known as the Philippines Immigration Act of 1940. Ang HB 10490 ay naglalayong matatag ng mga protection para sa mga migrante sa kapaligiran o mga refugee sa mga pagbabago ng klima at nagtatampok ng isang pangako sa tungkulin makatao at tradisyon ng mga Pilipino na mag-alok ng kanlungan sa panahon ng pandaigdigang krisis. Ipinakilala ng mga kinatawa na sina Edsel Silagman Sr., Robert S. Barbers, at Sr. Raman Alonso Adjung at Samuel S. Berstosa Jr. ang panukalang batas bilang isang bansa sa makasaysayang binuksan ng mga pintuan nito na sa mga refugees dapat na nating kilalanin at tumugon sa mga bagong hamon ng dala ng pagbabago ng klima, sabi ni Adjong. Minumungkahi niya ang panukalang batas ang pagsasama ng bagong tala, Section 47 sa Philippine Immigration Act na nagpapahintulot sa Pangulo na ipasok ang mga foreign national na environmental migrants na naghahanap ng proteksyon sa mga pinsalang dulot ng climate change. Ang susunod na ito, dagdag niya, ay direktang tugon na lumalalang krisis na kinaharap ng mga populasyon ng mga mabababang bansa sa isla na nanganganib na mawala ang kanilang mga tahanan dahil sa pagtaas ng antas ng dagat at malubhang kaganapan sa panahon. Ang pananaliksik mula sa Intercontinental Panel on the Climate Change ay nagbibigay diin sa kagyat na pag-iral ng isyong ito na nagtatampok sa nalalapit na mga banta sa kakayahang mabuhay, kaligtasan at dignidad ng tao sa
SIDS o SIDS. Sinabi ng mga tagapagtaguyod ng panukalang batas na ang susog ay dinisenyo upang mapadali ang isang marangal at legal na maayos na diskarte. Sa pagtulong sa mga napilitang umalis sa kanilang mga bansa dahil sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang batas na ito ay isang testamento na sa aming pangako sa pagtataguyod ng karapatang pantao at sa mga aming international na responsibilidad, sabi ni Versosa. Ito ay isang proactive na panukala na hindi lamang tumutugon sa agarang pangangailangan ng mga refugee sa klema, ngunit nagtatakda din ng isang president para sa mga pandaigdigang tugon sa mga katulad na krises. Sinabi rin niya na ang Pilipinas na may sariling mga karanasan ng matinding epekto ng panahon ay nakaposisyon bilang isang leader sa pagtataguyod para sa mga karapatan at proteksyon ng mga refugee sa klema sa international na yugto. Sa pamagitan ng pagkilala at pagtugon sa kalagayan ng mga refugee sa klema, muling pinagtibay ng bansa ang papel nito bilang isang mahabagin at proactive na miyembro ng pandaigdigang komunidad. Sinabi pa niya. Thank you. Alas 11:22 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. T. Bayra. Ito ay mabuti pong dagdag lakas sa inyong pangangatawan at pampalakas po ng immune system. Yan. At sabi nga ay nakakapagpapatanggal din po at nakakatulong upang huwag maging high blood, lalo na po yung mga magagalitin. Yung mga magagalitin. Siyempre yan po ay kasama po sa high blood. At yan din pong sinasabing pagbaba ng immune system ay talagang panghihina po yun ng katawan. Kaya kinakailangan po maging malakas ang resistensya ng inyong katawan. Siyempre, mabilis po ito makapagbigay ng matinding konsentrasyon ng pag-iisip ng ating pangangatawan. Kaya nga po, kinakailangan talaga yung mga taong mahilig laging nai-stress. Napakainam po ito basta mag-inom lamang po kayo nitong Gold9 Plus Probiotics. Tiyak, sigurado, 100%, na talagang matutulungan ang inyong pangkaraniwang nararamdaman na hindi ka nais sa inyong sarili. Yan. At ito nga po may mga sangkap na stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, at mangusting. Aba, nakainom ka na ng gamot, nakapangain ka pa at nakainom ka pa ng prutas. Yan. Talaga, at nakakain ka na rin ng gulay sa pamagitan ng pag-inom. Kaya napakaganda po nito at ito po ay sa pag-endorso nga po ni Dr. Ariel T. Vaira ng Gold9 Plus Probiotics. Alas 11:24 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Mga nagbabaga po yung mga issue dyan, medyo nakakapaso. Kaya, bato-bato sa langit, ang tamanay wag magagalit. Kaya, ito po wala namang personalan. Trabaho po lamang para makarating sa ating mga kababayan yung po talaga mahalagang mga issues at mga nangyayari at nagaganap sa loob at labas ng ating bansa, maging sa ating mga kapaligiran. Sabi nga kung marumi yung kapaligiran, abay kailangan pong linisan. At linisin yung mga maruruming bagay. Ay lalo na po kapag ang tao ang nagdumi, kailangan magligo. Ang ibig sabihin po ng inyong kuyang, Arnold, ay kung may ginagawa ka pong hindi mabuti
sa iyong kapwa, aba, ay magbago ka na. Dahil sa sunod-sunod nga pong nangyayari sa ating panahon, Sabi nga, wag na kayong padagdag. Mga kapatid, mga kababayan, wag na po kayong padagdag sa problema ng ating bansa. Yan. Sabi nga, kaya nga po naghalal ng mga namumuno sa kanya-kanyang lugar, sa mga barangay, sa mga komunidad o mga homeowners o anumang uri ng samahan, kinakailangan po ipagkakaisa at pagsasama-sama magtulungan sa kaayusan ng lugar. Sabi nga, congratulations po sa lahat ng mga mabubuti nating tagapagpatupad at sa mga taong sumusunod at masunurin sa pinatutupad na batas sa ating kalipunan. Yan. Congratulations. Okay, siyempre tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. 11:26 ng umaga. Tolpi hike sa NLEX magkakabisa sa Hunyo a 4. Aba, malapit na. Round 1. Ready, go! Kailangan magbayad ng mataas na tolpi ang mga motoristang papunta at palabas ng hilagang bahagi ng Luzon sa susunod na buwan. Sa isang advisory nitong Merkules, sinabi ni Toll Regulatory Board o TRB na inaprubahan na nila ang second tranches ng North Luzon Expressway Corporation consolidated petitions mula 2018 hanggang 2020 para sa periodic toll adjustment simula Hunyo a 4. Sa ilalim ng bagong tulpi matrix, magbabayad ang mga motorista kahit saan sa loob ng open system ng karagdagang 5 pesos para sa Class 1 vehicles. 14 pesos naman para sa Class 2 vehicles bus at 17 pesos para sa Class 3 vehicles, big truck, aroy. Ang open system ay mula Balintawak sa Caloocan City hanggang Marilao, Bulacan, habang ang closed system ay sumasaklaw sa bahagi sa pagitan ng Bukawi, Bulacan at Santa Ines, Mabalacat City. At ganoon din sa Pampanga kabilang ang Subic tipo. Samantala sinabi naman ng kumpanya na ang mga magbabiyay ng NLEX end-to-end to pagitan ng Metro Manila at Mabalacat City ay magbabayad ng karagdagang 27 pesos para sa Class 1, 68 pesos para naman sa Class 2 at 81 pesos naman para sa Class 3 vehicles. Noong Mayo ng nakarang taon, ipinatupad ng unang tranche o 50% ng mga inaprubahan na toll adjustments ayon sa autorisasyon ng TRB. Sa highway na pahayag, sinabi ng NLEX Corporation na ang toll adjustments na sumusunod sa mahigit na pagsunod sa regulatory procedures ay sumasailalim sa masusing pagsusuri ay bahagi ng aprobadong periodic adjustments nito na dapat bayaran sa 2019 at 2021. Ang pagtaas ay nagpaliban at hinati sa dalawang tranches upang makatulong na mapigilan ang mga inflationary strain at maibsan ang epekto ng mga gumagamit ng expressway. Mula 2018 hanggang 2020, ang kumpanya ay nagsimula sa maraming mga proyekto sa infrastruktura at pagpapahusay upang mapabuti ang kaligtasan at kaginawa ng mga motorista. Ang ilang mga kapansin-pansin na proyekto na nakompleto ay ang pagpapalawak ng San Fernando NB, Exit, May Kawayan NB at Balintawak SB. Drainage Enhancement San Simon at Santa Rita Bridge. Repeating Mindanao's Signalization Mapulang Lupa, Pedestrian Tricycle Overpass Construction, Toll System and Equipment, roadway lighting at signage upgrades, sabi niya. Samantala, sinabi ng NLEX Corporation na namuunan sila ng malaking expansion at enhancement projects na mahalaga sa paglago ng ekonomiya ng bansa.
at nagpapagaan sa biyahe ng mga motorista bilang bahagi ng pangako bilang suportahan ang panawagan ng pamahalaan na makibahagi ang pribadong sektor sa pagbuo ng bansa. Ngayong taon, binuksan ng kumpanya ang bagong F. Raimundo Exit sa May Kawayan at pinalawak ang May Kawayan Northbound Exit Ramp bilang bahagi ng programa nito sa traffic questions. Nakatakda ring tapusin ang two-way company ang Candaba Third Viaduct na magpapalawak ng 5 kilometrong tulay mula umiiral na 3 lane na walang balikat tungo sa 3 lane na may panloob at panlabas na balikat kada direksyon. Ito aniya higit na masisiguro sa ligtas na transportasyon ng mga tao at walang hadlang sa paghahatid ng mga mamahalagang produkto at serbisyo sa Metro Manila at Central Luzon. Samantala, sinabi naman ni Barbers na sabik na hinahangad ang pagpasa ng panukalang batas na binigyang diin ang kagyat na pagkilos na kinakailangan upang maibsan ang malalim na epekto ng tao sa pagbabago ng klima. Ito ngayon ay lumilipat sa proseso ng pambatasan kung saan ito ay sasailalim sa mga debate o debate ay karagdagang mga pagpipino dagdag aniya. Alas 11:32 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper siyempre. Ito po ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotic na may mga sangkap na Stevia Planam, Palaya Serpentina, Malunggay, Acid Taba, Insulin Plan, Banaba, Sambong, Mangustin. Ito ay mabuti sa kalusugan, sa pag-i-stress, sa kidney disease at sa pagtaas ng hypertension. Siyempre, ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics. Good morning kay Kuyang Jerry Arroyo Acuno, morning idol. Magandang umaga sa iyo. Thank you for watching, ha. Siyempre, si Kuyang Jerry Arroyo Acuno ay kasamahan po natin sa Kasado Broadcasting Service. At siya po ay kasamahan po natin na responsabling mamamayag. Siyempre, ang kanya pong ang kanyang palatuntunang issue ng bayan ay patuloy na pumapailalang at patuloy mo po siyang mapapanood sa mga, sabi nga sa atin sa online, ha? Sa ating mga Facebook account at sa mga YouTube channel yan. Kaya nga magandang umaga sa lahat po ng ating mga kuyang ng Eagles Club din, sa panguna po ni Kuyang Jerry Arroyo Acuno. Samantalo, 2 Pinoy na babae na huli ng BI dahil sa paggamit ng piking dokumento. Aroy. Thank you. Round 1. Ready, go! Nagbabala ang Bureau of Immigration, BI, nitong Miyerkules sa mga aspiring overseas Filipino workers o OFWs na huwag kumuha ng travel documents mula sa social media platforms at messaging application. Inilabas ni Immigration Commissioner Roman Tanchinko ang babala matapos ng internship kamakailan ng Bureau ang 2 babaeng Pilipino na nahuling gumagamit ng Peking Overseas Employment Certificate o OAC. Sa ulat ng BI Immigration Protection and Border Enforcement Section, nahuli ang isang alias Valerie, 49 na taon, dating OFW na nagsabing siya ay muling idinideploy sa United Arab Emirates sa Clark International Airport noong Mayo 26. Sa secondary inspection, nagbayad daw siya ng 7,200 pesos para sa Peking OAC. Ito po yung Overseas Employment Certificate.
na binili niya sa pamagitan ng WhatsApp. Noong Mayo 26, nahuli ng Immigration Authorities ang isa pang biktima na kinilala lamang na si Lovely, 25 taon, sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA Terminal 3 na nagtangkang umalis para magtrabaho sa Kuwait sa pamagitan ng Gulf Air Flight. Una niyang ipinakita ang kanyang printed copy ng OEC kasama ang kanyang employment contact sa Primary Inspection Officer. Gayunman, ilang discrepancy ang naobserbahan ng BI officer sa kanyang mga dokumento at inirefer siya para sa secondary inspection. Inilantad ng mga verification na nagsumiti siya ng Peking Employment Certificate na nakuha niya mula sa Facebook account na may pangalang OEC appointment sa halagang 500 pesos fee. Nako, mayroon kaming kasunduan na pagbabahagi ng data sa DMW na nagpapaintulot sa amin na agad na suriin ang database kung ang mga sertipiko na ito ay lehitimong hindi dapat bumili ng permit online ang mga aspiring OFWs dahil sa scam ito. Laging tiyakin na dadaan kayo sa legal na paraan kapag umalis bilang manggagawa, sabi ni Tanchenko. Aniya, maituturing na human trafficking at pagbibinta ng mga Peking dokumento para makatulong sa illegal na pag-alis ng mga manggagawa. Aniya, naipadala na ang mga detalye ng Interagency Council Against Trafficking o ACAT na magsasagawa ng investigasyon at magdadala ng kaukulang kaso laban sa pinagmulan ng Peking dokumento. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang blacklisted Malaysian national na nagtangkang umalis ng bansa noong linggo sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Si Chung Wei Kiyung, 38, ay na-intercept sa Immigration Departure Area ng NAIA Terminal 1 nang sumakay na siya sa flight ng Malaysian Airlines patungong Kuala Lumpur. Nakatiting siya ngayon sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang nakabinbina ang deportation proceeding. Lumalabas na record na blacklisted na ng Bureau of Immigration si Chong noong nakarang taon matapos itong hindi makapasok ng mga immigration officers dahil sa kabiguan nitong maitatag ang kanyang layunin sa biyahe ng Pilipinas. Bunga nito na itinuturing na malamang na maging public charge. Ang public charge na immigration parlance ay tumutukoy sa isang dayuhan na itinuturing na pabigat sa pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, sa karagdagang investigasyon, pinakita ni Chong ay isang illegal entrant matapos dumating sa bansa sa unang bahagi ng taong ito. Thank you. Alas 11:38 ng umaga. Samantala, Biping nagdulot ng malubhang panganib sa kalusugan sa mga gumagamit ayon sa DOH. Round 1. Nagbabala ang Department of Health nitong Miyerkules ang publiko laban sa paggamit ng electronic cigarettes at iba pang vape products dahil nagdudulot ito ng matinding panganib sa kalusugan. Nabilanggit ang isang medical case reports kamakailan ang e-sigarilyo at vaping ay hindi ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. Usok pa rin yan, pahayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa pagbanggit sa kasong naidokumento ni Dr. Margarita Isabel Fernandez na nailathala sa Respirology Case Report Journal. Hinimok ni Herbosa ang mga kabataan na huwag maniwala sa mga maling patalastas na magsasabing ang vaping ay isang mas ligtas na alternatibong paninigarilyo. Sa ulat ng kaso, tinalakay ni Fernandez ang kalagayan ng isang 22 anyos na lalaking Pilipino na walang naunang isyu sa kalusugan. Ang pasyente ay nagdusa ng isang nakamamatay na atake sa puso kasunod ang malubhang pinsala
sa baga posibleng maiugnay sa kanyang pangaraw-araw na paggamit ng vape. Ang pasyente na dumaranas ng matinding pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga at nakaranas ng atake sa puso sanhi ng mga bara sa kanyang dalawang pangunahing arterya ay na-admit sa isang ospital. Ayon kay Fernandez, nagkaroon ng malubhang sakit sa baga ang pasyente na kilala bilang e-cigarette o vaping use associated lung injury. Sa karagdagang pagsusuri ay nagpakita ng matinding sintomas na parang pulmonya sa baga ngunit walang nakitang infeksyon. Ang mga doktor ay nagsagawa ng isang emergency procedure upang buksan ang baradong arterya ng puso ngunit lumala ang kondisyon ng pasyente. Ang pasyente ay nagkaroon ng kabiguan na paghinga na nangangailangan ng mechanical na ventilasyon at pumanaw 3 araw pagkatapos ng pagpasok. Ang ulat ng kaso ay nagbibigay diin sa mga panganib na dala na mga e-sigarilyo at mga produkto ng vape lalo na sa mga kabataan, kahit na ang mga international na lokal na pag-aaral ay nagpapakita na ang kanilang paggamit ay maaaring maging sanhi ng makabuluhang pinsala sa maraming mga sistema ng katawan na humantong sa mga kondisyon tulad ng mga atake sa puso at ebali. Kailangan ng mga desisyong may kaalaman, inimok ni Herbosa ang mga kabataan na gumawa ng mga desisyon may kaalaman upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Nananatiling determinado ang DOS na naturuan ang publiko tungkol sa mga panganib ng vaping at pagtataguyod na mas mahigpit na regulasyon sa mga nakakapinsalang produktong ito, sabi niya. Noong Marso, iniling ni Herbosa ang tulong ng Philippine National Police upang matiyak na mahigpit na ipinatutupad ng partikular ng provision ng Republic Act 11900 na may kaugnayan sa pagbabawal sa pagbebenta ng vape sa mga taong mas mababa sa 18 taong gulang. Ang Republic 11900 ay isinabatas noong 2022 ay naglalayong i-regulate ang pag-import, pagbibinta, packaging, pamamahagi, paggamit at komunikasyon ng mga vaporized, nicotine at non-nicotine products at novel tobacco product na kinabibilangan ng e-cigarettes at heated tobacco products. Pinaigting ng Department of Education ang pagsisikap ng wakasan ang vaping sa loob ng school premises. Ipinagbabawal din ito ang pagbebenta ng promotion ang produkto sa loob ng 100 metrong radius ng isang paaralan. Wow, thank you. 11:43 ng umaga. PH muling pinagtibay ang peacekeeping role bago ng UNSC Falls. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang interes nito na palakasin ang papel nito sa United Nations peacekeeping efforts at i-ramp ang kampanya nito para sa isang non-permanent membership ng UN Security Council. Sa pagunita ng 36 na International Day of UN Peacekeepers sa Mandaluyong City nitong Miyerkules, sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA, na ang paglahok ng Maynila sa UN peacekeeping operations ay tampok ng kontribusyon ng bansa sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at pagtatanggol sa kayusan sa nakabatay sa mga patakaran ng daigdig. Sa talumpati ni DFA Undersecretary Charles Susi, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sa crafting ang Pilipinas ay malapit nang tapusin ang 5 taong roadmap sa pagpapahusay ng papel na ito. Ang roadmap na ito ay streamline at pagpaganda sa mga pagsisikap ng Pilipinas sa pagpanatili ng kapayapaan ng UN upang mas mahusay na maihatid ang papel ng ating bansa bilang isang kasusyo, finder at tagabuo ng kapayapaan, lalo na sa aming bid na magiging isang hindi permanenteng miyembro ng UN Security Council para sa teritoryong 2027-2028. Aniya?
Samantala ang mga halalan para sa termino ng UNSC 2027-2028 ay magaganap Hunyo 26. Hunyo 2026 sa New York. Ang Pilipinas ay dating nahalal bilang di permanenteng kasapi ng UNSC noong 1957, 1963, 1980, 1981 at 2004 hanggang 2005. 60 taon na ang nakalipas mula nang sumali ang Pilipinas sa UN Peacekeeping Operation at hanggang ngayon ay nakapag-deploy na ng mahigit 14,000 Filipino Blue Helmets. 14,000. Ayon kay Police Major Sancho Calidio ng Philippine National Police UN Peacekeeping Operation Center, may kabuang 23 peacekeepers na ngayon ang nasa South Sudan. At umaasa kami na dagdagan ang deployment sa loob ng taong ito. Sabi niya sa isang panayam, inaasahan namin na ang Haiti ay humihiling ng deployment anumang oras sa lalong madaling panahon. Matagal na ang kasaysayan natin sa peacekeeping, may mga fallen heroes tayo na nasawi sa mission areas. Kaya medyo kilala tayo sa nandiyan talaga kapag kailangan tayo ng husto. At may clamor na bumalik kami o ang gusto namin ngayon ay paalam sa kanila na nandito kami. Handa kami, gusto naming tumulong, sabi nito. Samantala, tinampok naman ng DFA ang kanilang pangako sa pagsusulong ng Women Inclusivity and Peace and Security Agenda na pinapansin kung paano makakaapekto ang women peacekeepers sa paglutas ng mga hidwaan. Binigyan din ni Police Colonel Pamela Hilaga, isa sa mga women peacekeepers na i-deploy ng PNP sa Sudan noong 2009, ang pangangailangan ng partisipasyon ng kababaihan sa peacekeeping missions. Ang misyon ng UN ay ipakita sa komunidad na hindi na kailangan ng digmaan. Doon ko nakita yung karakter ng babae, which is soap, para siyang nagiging model or mukha ng face kapag umagit na, sabi niya si Hilaga ay naglingkod bilang liaisons officer sa UN mission sa Sudan. Kasama ang kanyang asawa na nakadeploy din noong panahong iyon bilang isang ina. Sinabi niyang mahirap na desisyon na iwan ang kanyang 4 na taong gulang na anak at 1 taong gulang na anak na babae noon. Ngunit, gayunpaman, ito ay isang panawagan na kailangan niyang gawin ito lamang para sa kanyang tungkulin kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Dinala natin sa mundo sila, so let us protect yung mundo nilang haharapin kapag lumaki sila, sabi niya. Wow, thank you. 11:48 ng umaga. 12 minuto na lamang po bago mag-pananghalian o mag-12 ng tanghali. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan, ang isyu ng lipunan ni Kuyang Win Espino Lawson. Wow, thank you. Samantala, banta ng China Best Trespassers, isang pagsiklab ng West Philippine Citation ayon kay Pangulong Marcos. Round 1. Ready, go! Muling nagpaalarma si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa bagong patakaran ng China na ikulong ang mga umano'y trespassers sa South China Sea, kabilang ng mga kakapatong na West Philippine Sea na nagsabing ang hakbang na ito ay isang paglala ng tensyon sa pinagagawang lugar. Sa isang press briefing sa mga miyembro ng media sa gilid ng kanyang state visit sa Brunei noong Miyerkules, inilarawan ni Pangulong Marcos ang banta ng China bilang isang nakababahalang pag-unlad. Ang bagong patakaran ng pagbabanta na na-detain ang ating sariling mga mamamayan, iba na iyan, ay isang escalation ng sitwasyon. So yes, it is now very worrisome, sabi ni Pangulong Marcos. Ito ang sinasabi ng Pangulo ng hinga ng reaksyon ang 4 na
buwang fishing ban ng China na South China Sea, kabilang ng ilang bahagi ng West Philippine Sea niya. Ang self-imposed fishing ban ng China ay extension lang ng kanilang claim. Sa isang panayam sa media noong nakaraang Mayo 19, tinawag ni Pangulong Marcos na hindi katanggap-tanggap ang patakaran ng China laban sa mga itinuturing na trespassers at sumusumpa na gagawin ng Pilipinas ang anumang hakbang upang maprotektahan ang mga Pilipino. Nagbigay umano ng kapangyarihan ang China sa sarili nitong Coast Guard na ikulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis. Sa mga dayuhang trespassers na tatawid na sinasabing hangganan nito. Kasunod ito ng matagumpay na pagsasagawa ng civilian convoy ng atin to coalition sa Scarborough Shoal. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng malawak na South China Sea na inaangkin ng Beijing ng buo bilang sarili nito. Gayunman noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa isang landmark international arbitration case laban sa China na nagpapawalang bisa sa ambisyoso nitong pag-angkin sa South China Sea. Isang desisyong lubos na binaliwala ng Beijing. Sa kabila ng patuloy na pananalakay ng China sa West Philippine Sea na kinabibilangan ng paggamit ng water cannon, military-grade laser at barrage naubos ng Pilipinas ayon kay Marcos. Ang lahat ng lunas upang mapayapang malutas ang isyu. Aniya may ilang uri ng gitnang lupa ng China upang matiyak ang kapayapaan at katatagan ng lugar. Oo, siyempre meron pa pahayag ni Pangulong Marcos ng tanungin kung may mga pulong o back channel efforts para sa marisolba ang mga isyu sa West Philippine Sea. Maraming beses ko na itong sinasabi, dapat mong subukan ang lahat. Hindi mo alam kung anong effort ang magiging successful, kaya tulad ng anumang punto ng contact na maaari kong maitatag, gagamitin ko ito. At sa bawat antas ay sa antas ng mga pinuno na ministerial, subministerial, pribado, basta't nagbibigay ito sa amin ng nagdadala sa amin ng pag-unlad sa mga tuntunin ng paglutas ng mga issue na ito. At alam mo ba na yun na ang lahat, ang number one para matigil ang mga agresibong aksyon tulad ng water cannoning at laser at barrier, shooting, etc. At pangalawa, ang pagpapahintulot sa ating mga mangingisda na mangisda. Simulan natin yan, aniya. Why, thank you. 6 na minuto bago mag-12 ng tanghali. Ito ay hatid ng Gold9 Plus Probiotic. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Vieira. Samantala, Marcos tinanggi ang pagpapatalsik kay Suberi. Round 1. Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Merkoles na siya ang nasa likod ng hakbang na palitan si Senador Juan Miguel Mig Zubiri bilang Senate President. Ito ang binanggit ni Zubiri sa mga pwersa ng labas bilang nasa likod ng kanyang pagpapatalsik bilang leader ng Senado, na nagsabing nawalan siya ng pwersa dahil sa di umano'y hindi niya pagsunod sa mga tagubilin mula sa mga kapangyarihan ng maging natanong ng magbigay ng komento tungkol dito sa press briefing sa Philippine media na nag-cover ng kanyang state visit sa Bureau Brunei. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sigurado
kung ano ang tinutukoy ni Zubiri. Siguro kung Senate President ka, ang tanging kapangyarihan ng maging ay ang Pangulo. So, hindi ko sure kung ano ang tinutukoy niya, kung specific instance yan o bilang general principle lang, hindi ko alam. Hindi ko na siya makakausap tungkol dito, sabi ni Pangulong Marcos. Nagbitiw si Zubiri bilang Senate President sa gitna ng mga balitang kudita laban sa kanyang pamunuan noong nakaraang Mayo 20, 2024. Makalipas ang isang araw, nahalal sa leader ng Senado si Senador Ches Escudero. Inamin ng Pangulo na ipinaalam sa kanya ni Escudero na ang kanyang plano na kunin ang pamunuan ng Senado bago isagawa ang pagpapatalsik. Pero wala raw siyang kinausap na partido sa endpoint dahil out of town siya at idinagdag pa ang natanggap niya ang balitang si Escudero ang nag-assume ng Senate leadership nang bumalik ito sa Maynila mula sa nasabing out of town trip. So yun ang lawak, ganyan talaga ako. Nababatid sa bawat nakbang pero mabilis din ang paggalaw, sabi ni Pangulong Marcos, pero siyempre alam namin ang estado ng pagbuto noong kinulikta pa yan. Ang mga buto ay kinulikta pa rin ni Senador Ches, sabi niya. Sa tanong kung ang may tiwala pa rin siya kay Zubiri, affirmative ang naging tugon ng Pangulo, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa pagbabago sa pamunuan ng Senado. Ginawa ito ng mga senador, sabi ni Pangulong Marcos, so hindi naman magre-reflect yan sa pananaw ko kay Senador Migs at sa tiwala ko sa kanya, aniya. Why, thank you. 3 minutes bago alas 12 ng katanghalian. Good morning kay Kuyang Separeno Santusidad at sa lahat ng ating mga kasado patrol. At syempre, standby report sa palatuntunan po ng ating issue ng lipunan ni Kuyang Wines Pinolauson, ang Bisayang Tisoy. Ang tabayanan po lamang ang susunod niyang palatuntunan. Samantala, Brunei nagkasundo sa mapayapang resolusyon ng hidwaan sa Indo-Pasipiko. Round 1. Ready? Ayon kay Pangulong nagkasundo ang Pilipinas sa Brunei, Darussalam na inendorso ang mapayapang resolusyon sa anumang hidwaan sa rehiyon Indo-Pacific sa gitna ng mga banta sa International Rules-Based Order. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ito ay napagkasunduan sa talakayan tungkol sa maritime cooperation kay His Majesty Sultan Hassanal Bolkiah na sa kanilang bilateral meeting nitong Martes. Kasulukuyang nasa Brunei si Pangulong Marcos para sa 2 araw na state visit. Napag-usapan namin ang kooperasyon pandagat. Napag-usapan namin ang napapalakas ng partnership at ang streamline ng mga proseso ng BIMP IAGA. It was really more about trade, pahayag ni Pangulong Marcos sa press briefing sa delegasyon ng media ng Pilipinas Miyerkules. Sa diplomatikong panig, ang pinakamalapit na dumating kami sa anumang uri ng kasunduan sa pagtatanggol ay talagang isang diplomatikong dokumento na nagpapahayag ng pag-unawa ng pareho kaming nag-endorso ng isang mapayapang resolusyon sa anumang mga salungatan sa pagitan ng aming dalawang bansa at sa rehiyon, sabi niya. Nasaksihan ni Pangulong Marcos at Sultan nitong Martes ang paglagda sa Memorandum of Understanding hinggil sa maritime cooperation ng Pilipinas at Brunei na napinagkasunduan ng magkabilang panig na isulong ang kooperasyon sa malawak na saklaw kabilang ang populasyon skills training, pananaliksik at pagbabahagi ng impormasyon. 2 pang MOU tungkol sa kooperasyon panturismo at sa mutual recognition at standards at training, certification in watchkeeping, certificate, nilagdaan din sa pagitan ng dalawang bansa sa Timog Silangang Asya, kasama ang letter of intent na i-renew ang MOU tungkol sa food security at agricultural cooperation
Ang state visit ni Pangulong Marcos sa Brunei ay kasabay ng ika-40 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Sultanato. Wow. Thank you. Ganap na impuntong ika-12 ng tanghali. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Navy Contingency Plan and Police Contention Apps na China Fishing Ban. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Philippine Navy nitong Miyerkules na mayroon silang contingency plan sakaling umikting ang tensyon na anunsyo ng China na may unilateral fishing ban sa sumasaklaw sa maritime zones ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Rest assured na may sapat na contingency plans tayo sakaling mag-escalate ang sitwasyon, pahayag ni PN spokesperson ng West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad sa isang media briefing. Aniya, susuportahan ng Philippine Navy kasama ang Armed Forces of the Philippines ang mga aksyon ng iba pang maritime law enforcement agencies lalo na ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kanilang isasagawa hinggil sa isyu. Aniya ang mga aksyon ng China na nagbabanta sa soberenya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas ay magpapalakas lamang sa determinasyon ng Philippine Navy at AFP na isagawa ang kanilang mandato na narito inihayag ng China ang pagbabawal sa pangingisda na magkabisa mula Mayo 1 hanggang September 16 sa mga lugar sa hilaga ng South China Sea, sa hilaga ng 12 degrees o 12 degrees north latitude ng sumasaklaw sa Bao de Masinloc. Tinawag ni Trinidad ang aksyon nito sa China bilang illegal labag sa international na batas. Lahat ng aksyon ng China sa isang implementasyon ng kanilang Coast Guard Law na nagkabisa February 1, 2021 sa illegal na labag sila sa international law, sabi ng ating Commander-in-Chief Ferdinand Romualdez Marcos Chief. Lahat sila ay hindi katanggap-tanggap, sabi ng SND na provocative sila o tune. Ang out of their minds aniya sa tanong kung posibleng gamitin ng China ang fishing ban bilang dahilan para aristuhin ang mga mangingisdang Pilipino na nagsasagawa ng kanilang legal na negosyo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Trinidad na posibleng ito dahil ginagamit ng mga Chino ang lawfare bilang isa sa kanilang taktika. Samantala, ang lawfare ay isa sa mga instrumenti sa kanilang cookbook. Ang ultimate objective ng China ay China Sea control ng South China Sea. Gagamitin nila ang iba't ibang instrumento ng isang national power para igiit iyon, sabi niya. Samantala, binanggit ni Trinidad ang impormasyon mula sa Naval Forces Northern Luzon na pinapayagan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa pangkalatang lugar ng West Philippine Sea. Batas, hindi sila makapasok sa Bao de Masinloc. Wala rin mga introduksyon na ipanatutupad ng China ang kanilang inihayag ang pagbabawal sa oras na ito. Aniya, muling nabanggit ko kanina na ang pakikidigma ngayon ay may mas salaysay, mas panlilinlang ito, bahagi ito ng lawfare ng China, sabi niya. Tiniyak din niya na sa lahat ng mangingisdang Pilipino, lalo na sa mga nagsisinungaling na Bao de Masinloc na sinuportahan ng Philippine Navy at AFP ang lahat ng kanilang mga legal na aksyon para sa kanilang kabuhayan. Gusto kong sabihin na ang Philippine Navy at AFP ay lubos na sumusuporta sa inyong mga aksyon sa inyong kabuhayan, naging tradisyonal na pinagkukunan ng kita. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at ang AFP at ang buong pamahalaan ay nasa likod ninyo, sabi niya. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na paigtingin nila ang presensya sa Bao de Masinloc upang maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino roon bilang tugon sa fishing ban ng Beijing. Paigtingin natin ang ating presensya sa pakikipagtulungan sa deployment ng BFAR.
Kung maalala ninyo, way back sa February, naglabas ng direktiba ang National Security Advisor ng Coast Guard at BIPAR na panatilihin ang relational deployment ng Baudi Masinloc. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tarilla said an interview in Bagong Pilipinas ngayon briefing Wednesday. Alinsunod aniya ito sa pangako ng Philippine Coast Guard Chief Admin Ronnie Helgaban kay Chief Executive at National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon kay Tarilla, ang deklarasyon ng Chinese fishing ban ayon sa mga mangingisdang Pilipino na nakalipas na mga taon ay hindi kailan aktibong ipinatutupad ng mga tagapagpatupad ng batas pandagat ng China. Ang balak lang niyan ay hindi makapunta sa West Philippine Sea ang mga mangingisdang Pilipino, sabi niya. Why, thank you. Alas 12:06 ng tanghali. Tanghaling tapat. Maligayang pananghalian po sa lahat ng ating mga kababayan. Ano po ang inyong ulam? Ano po ang ating makakaing may sinabawan sa katanghaliang ito? Tolpi hike sa Inlex ay talaga magkakabisa na po ngayong Hunyo 4. Yan po yung pinararating po natin at pinaaabot sa lahat ng ating mga motorista. Siyempre, dagdag na naman po sa gastos. Talagang sabi nga po ay talagang yan po ang napakabigat. Para sa ikangay bulsa na naman uli, para ikangay makabiyahe ng kung saan-saan malayo o saan mang malayong lugar. At siyempre talaga, kung maaari nga lamang po talaga mga kababayan, sa mga motorista, sa service road na lang tayo dumaan para wag tayong magbayad ng toll fee. Pwede po ba yun? Hindi, sa mga nagmamadali ay talagang kailangan. Alright, ayan po ang kabuuan ng ating mga balita. At ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan ng Bisayang Tisoy. Ni Kuyang Waynes Pinolauson. Ang tabayanan po lamang. Alright mga kababayan, dumating na naman pong oras ng ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre po, sa pangalan po ng ating station manager at siya nating publisher, President CEO ng KBS RMM News TV, na si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po ako ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendo rin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman nga po ganong kagwapuan. Sigurado naman pong ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Marami pong salamat sa lahat po ng mga umalalay at tumangkilik sa ating palatuntunan na sa pangungunan ni Ate Rosemary Padiron at Ate Del Santos bilang production assistant na nagatid at umalalay sa ating pagsasaimpapawid ng mahalagang mga balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay pansamantalang magpapaalam, mga gili kong taga-subaybay, at muling magbabalik sa araw ng bukas. Ganap na 8:00 ng umaga upang ihatid ang mahalagang mga impormasyon at mga putok na balita. Sumay nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos!